Maraming travelers ang may isang malaking milestone sa airport, ang makalagpas sa security screening. Kapag na-scan na ang bag, na-check na ang personal items, at tuloy-tuloy ka nang nakalakad papunta sa departure area, pakiramdam ng iba ay tapos na ang lahat ng security procedures. Kaya isipin mo ang gulat ng ilang first-time travelers kapag biglang may isa pang checking area sa unahan. Minsan may karagdagang bag inspection, minsan may secondary screening, at minsan may staff na muling magtatanong or magche-check ng ilang gamit. Dito nagsisimula ang kaba ng ilan. Ang unang pumapasok sa isip nila, may problema ba? May nakita ba sila sa bag ko? O kaya ako lang ba ang chine-check ulit? Pero ang magandang balita ay sa maraming pagkakataon, normal lang ito. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit minsan may dagdag na security checks kahit nakapasa ka na sa unang screening at paano ito haharapin ng maayos. Unang dapat maintindihan, ang airport security ay hindi laging iisang checkpoint lang. Sa maraming airports sa buong mundo, may iba't ibang layers ng security na magkakahiwalay ang purpose. O ang unang screening ay kadalasang para i-check ang mga items na dala mo bago makapasok sa secure area ng airport. Pero depende sa airport, airline o destination, maaaring may karagdagang checks pagkatapos nito. Halimbawa, may mga flights na may sariling security procedures bago ang boarding. May mga destinations na mas mahigpit ang screening requirements. At mayroon ding mga airports na gumagamit ng additional inspections bilang bahagi ng kanilang security system. Kaya kung nakaranas ka ng pangalawang checking, huwag agad isipin na may mali sa travel profile mo. Isa ito sa mga pinakamalaking misconceptions. Minsan random ang pagpili, minsan specific ang route, minsan airline policy, at minsan bahagi lang ito ng standard airport operations. Kaya unang recommendation, huwag magpanik kapag may secondary screening. Kapag kinakabahan ang traveler, minsan doon nagsisimulang maging awkward ang proseso. Biglang maraming tanong, biglang defensive ang body language, o kaya halatang frustrated agad. Mas magandang manatiling kalmado. Tandaan, ang security personnel ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho para sa kaligtasan ng lahat ng pasahero. Pangalawang advice, maging organized sa mga gamit mo. Isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang ilang inspections ay hindi dahil may problema, kundi dahil mahirap hanapin ang mga items na kailangang ilabas. Halimbawa, laptop, tablet, power bank, chargers, or liquid items. Kapag nakakalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bag, mas matagal ang proseso. Mas magandang ilagay ang mga ito sa madaling maabot na lugar. Kapag hiningi, mabilis mong mailalabas. Kapag tapos na, mabilis mo ring maibabalik. Isa pang tip, huwag magbiro tungkol sa security procedures. Kahit pa sa tingin mo ay harmless joke lang, hindi ito ang tamang lugar para sa mga biro tungkol sa airport security. Panatilihing simple ang usapan at sundin lamang ang instructions na ibinibigay. Pangatlong recommendation, maglaan ng sapat na oras sa airport. Dahil kung sakaling magkaroon ng dagdag na screening, hindi ka mape-pressure sa oras. Kapag maaga kang dumating, mas relaxed ka sa buong proseso. Tandaan, ang pangalawang security check ay hindi automatikong senyales na may problema sa biyahe mo. Bahagi lamang ito ng normal na airport process. Maging kalmado, maging cooperative, at panatilihing organisado ang iyong mga gamit. Ginagawa ito para tiyakin na ligtas at maayos ang biyahe ng lahat mula pag-alis hanggang pagdating.